po na i-demo po natin kung ano po may tutulong nitong ating power factor collector na advanced technology, power saver device. Po yung aming 25 unit farad na meron pong saksakan sa ilalim. And we have also na mas malaki yung ating 15 unit farad advanced collector. Dahil kinakabit naman po ito sa may breaker na may parallel sa atin. Makakita ko na lang po yung picture dyan po sa baba ng video po na ito. So kung mas nakita po yung ninyo sa taas ng bill ng kuryente at kababayan, baka ito po ang maging solusyon po ninyo at tapusin niyo po itong video na ito para maintindihan po ninyo kung ano po ang may tutulong ng aming power factor device sa inyong mga tahanan para makatipid po kayo ng kuryente. So kung makikita niyo po dito, meron po tayong demonstration kit na nalipid po natin yung ating voltage, yung ating po ampere, at saka po yung watts. Ito po kulay green, ito po yung watts na marinig po natin kapag po tayo ay gumamit ng any appliances. So mga basic appliances lang po ang i-demonstrate po. So, simulan po natin sa ilaw. So sa ilaw po, kapag po yan ay ginamit nyo, ito po yung 100 watts. Yan po ay magiging 96 watts. Okay? So makikita nyo naman po yung reading po natin. Ayan. Ang reading po ay nasa 97.8 watts. Ngayon, gamit po tayo ng power factor device. Ito po, no? Ito pong 25 UFS. Ang sakyo lang po sa any outlet. Pwede po. Ito po inyong 97 watts na ilaw ay magiging ilan po sa sakyo natin. Ito po yung 25 unit power. Magiging 69 watts na lang po yan, or 69.6 watts. Okay? So yun po yung sa ating 25 unit para. Ngayon, paano naman kung gamitin po natin ang 50 unit para isang ulit po sa any outlet sa inyong bahay? Yung 96 watts, meron po po kayong gamit po kayo ng mga liquid, pwede po po sa more than 50 gagana po ito. So yung 96 watts nagiging 41.2 watts na lang po. So ganyan po yung natitipid ng ating power factor device, power saver. So sunod naman po natin i-demonstrate ay itong ating plancha. Okay, so ito pong plancha, kung ito po ay gagamitin po ninyo, ito po yung ating plancha. Okay, so yan po yung pinakasaksakan. Ang gagawin po natin ay i-direct po natin dito sa outlet. Okay, kung ito po yung makukonsumo, so ang makukonsumo po niya is 920 watts or 990 or 918. Now, ito po ating power factor device or power saver ay meron pong saksakan po dito sa likod. So ito po ating 25 UF ay nakadesign po sa mga tinatawag na resistive appliances o yun pong mga umiinit. Pwede po saksak po dito directly dito sa pinakailalim. So pag sinaksak po natin ito sa ilalim at ginamit po natin yung plancha pagkakabitan ng extension, ito po ay magiging ilan na lang. Ayan. So pag ginamit nyo po siya yung ating plancha na 900 plus watts kanina ay magiging 61 watts na lang po. Ayan. Ito na naman po. 61 watts na lang po. Ito po yung ating plancha na po. So 61.3 watts. So ito po ay watts reducer. Okay? Talaga pong nakakatipid po sa kuryente. Now, isa po sa mga malimit natin ginagamit sa bahay itong ating rice cooker at saka po yung ating electric kettle. Okay? So ito naman po yung ating i-demonstrate. Tingnan nyo na lang po dito kung ano po
malinis na watts ng ating rice cooker. So, ang ating rice cooker ay kailangan lang po kapag gusto, tsaka nyo po siya sasaksak dito sa ating 25 unit para na power saver. Pero kung mas lang po ang lutuin, ay pwede na po na i-restart based on our experiment. So, gagawin na po natin, sasaksak na po natin ito at ito po natin yung gusto mo ng rice cooker. Nasa 688 watts po yan or 689 watts. Ay, makita niyo po. 689. Yan po na-on po yung ating rice cooker. And then, kapag po ginamitan po natin ang power saver device, kailangan po pag kumulo, tsaka nyo po siya sasaksak. So, po natin, tanggalin po natin yung ating rice cooker. Nakita nyo po, 689 watts. Itilin na po natin dito sa may pinakasakit sa ilalim. And dito po natin siya i-sasaksak sa ating outlet. So, makikita nyo po yung 689 watts. Nagiging 59 watts lang po, almost 60 watts. So, yan po yung gamit ng ating power saver po sa ating rice cooker. So, kung araw-araw po tayo nagluluto ng rice cooker, ng rice, makakatipid po talaga tayo. Dahil sa kuryente. So, punutin na po natin ito. Ang sunod po natin isasaksak is yung ating electric kettle. Dahil so, kung malimit po tayo magkape, mag-iilan, uminom ng tea, pwede po natin itong makatipid din po tayo. So, ito po yung saksakan ng ating electric kettle. So, sa electric kettle naman po, ito po yung pinakamalaki na konsumo sa bahay po natin. Pag yun po ay ginamit po natin, yan ay ikot natin yung ating electric kettle. Yan, makita po natin. So kung makita nyo po, nasa 1,372 yung ating nagagamit sa ating electric kettle. Okay, 1,300. Now, ang gagawin po natin ay i-select na po natin dito sa ating 25 unit farad na device. Okay. So, patayin muna po natin. Then, tanggalin po natin yung saksak. Ilagay po natin dito sa ating 25 unit farad. And then, isaksak po natin dito sa ating outlet. Mapapansin niyo po yung ating device ay magkukonsumo na lang po yan ng 63 watts. Pero disclaimer lang po, pag kayo po ay direktang nag-init ng water dito sa ating water meter na nakadirect sa akin. For example, 1 cup ay aabutin po yan ng mga 90 seconds or 1.5 minutes. Pero pag kayo po ay gumamit itong ating power device ay aabutin po siya ng 3 minutes dahil may heating. Pero at least, ang nagagamit lang po ay 62 or 63 watts lang po. Kahit po yun nag-multiply nyo sa 3, mas makakatipid pa rin po kayo. Yun po yung ating gamit ng ating power saver sa ating electric kettle. So, makakatipid po talaga din kayo sa kuryente. So, sunod na po natin i-demonstrate itong ating electric fan. Okay, yung electric fan po, naka number 3. Okay, so sa number 3 po, pag sinaksak po natin yan, ito ang ating 25 itong ating electric fan. Ayan, gumagana po siya. Nasa 63 watts po ang gamit. Now, ito po ating 25 unit farad. Hindi nyo siya pwedeng isaksak po dito dahil ito po ay resistive. Pag-resistive lang po ito. Ito po kasi ay inductive. Ano po kayo sabihin ng inductive? Yan po ay may mga motor. Okay, katulad po ng ginagawa ko po dito sa aking bahay.
Meron po akong isang 25 UF na nakatabi lang po doon sa saksakan ng aking ref at saka washing machine. Hindi po pwedeng nakadirekta po dito sa ating 25 UF. Katabi lang po kasi po ito ay inductive. Pag isinaksak niyo po direkta doon, pwede pong masira ang inyong refrigerator or washing machine. Okay? So, hindi rin po pwede. Ang mga appliances po na hindi pwede ay itong ating microwave oven. Bawal din po isaksak ang ating air fryer kasi po combination po yan ng motor at saka ng resistive, inductive, and resistive po. So, meron din po ako ditong induction cooker. Bawal din po yung isaksak doon sa ating 25 UF. Pwede lang po yung 50 UF kasi po mga inductive po yan. So, kung mapansin po yung ating electric fan, 62 watts, po ay tinapihan nyo ng ating 25 unit para 25 unit para natin masaksak po natin dito. So yung ating 60 watts ay magiging 25 watts na lang po. So yun po yung machine device na 25 UF. Now, ang gagawin natin ay i-demonstrate po natin itong ating itong ating 50 unit para. Okay, itong 50 unit para, kapag yan po ay ginamitan po ninyo, itong ating device ay saksak nyo lang din po sa any outlet o kaya naman i-install nyo po ng parallel socket connection sa inyong mga breaker. Meron po tayo ilalagay ng picture yan sa baba ng video po na to para makita po ninyo. Ayan. So, makita nyo po, yung ating pong 60 watts ay nagiging 7.2 watts na lang po pag ginamit po natin yung ating 50 unit para. So, yan po. So, yan po yung nagagawa po ng aming device. Kaya po kung gusto nyo po na makita pa yung iba po mga live demonstration dito sa aking page, no? Panoorin nyo lang po. At kung gusto nyo po maging part ng aming company, pwede po kayo maging distributor. Okay? At yan po ay makakatulong po sa atin sa ating mga kuryente, no? Makatipid po tayo at the same time po ay maprotektahan po yung mga wires ng ating kuryente. Dahil ang isa po sa mga ginagawa ng ating power factor corrector ay hindi po masyadong pinapainit ang ating mga kable sa ating mga bahay. At yan po ay nagiging ang magandang effect po niyan ay iwas sunog po tayo. So kung gusto nyo ang ganitong product, pwede nag-deliver po kami nationwide, and then meron po kami office sa Lucena and sa Lipa City, our main office. And yun nga po, legal po kami. Panoorin nyo lang po yung ating mga live video presentation dito sa aking page at i-follow nyo na rin po ako para mas maunawaan po nyo. At kung kayo po ay may question, ay message nyo lang po ang page na to o yung aking pong personal Facebook account. So maraming salamat po, and sana po ay nakatulong ang video demonstration na to sa mga gustong makatipid sa kuryente. Salamat po!